aking mensahe ngayong umaga ay freedom and boundaries. Mula po sa ating batayang talata na binasa kanina, Exodo 20 verses 1 to 20. Sa lahat ng lugar, may mga nakatakda o itinatakdang na mga batas o panuntunan na kailangang sundin. Sa lahat ng lugar, sa mall, sa mga private establishments, sa simbahan, sa mga government offices, sa school, sa workplace natin, sa trabaho, maging sa bahay. Di ba? Sa bahay, meron tayong mga batas o panuntunan na sinusunod. Halimbawa, anong halimbawa? Bawal magsalot ng maaga. Kung kakain ka, kailangan matuto ka magluto. Pag kumain ka, kailangan mong maghugas. Bawal magpuyat, no? Matulog ng maaga, no? Huwag magpupuyat ng nakaharap sa cellphone. Ganun simpleng bagay. Kaya, di ba sa bahay, sino ba ang ulo ng pamilya? No? Usually, ang ama, no? Ang nanay, ano? Ha? Siya yung commander ng ulo ng bahay. Kaya siya yung batas ng bahay. Pag sinabi niyang maghugas ka, kailangan maghugas ka. Pag sinabi niya maglinis ka, maglinis, magplansya. No? Kaya yung ulo ng bahay, si tatay, siya yung tigasin. Tigasain, tigalaba, tigaplansya, no? Sinanay pala yung batas. Napapansin mo man o hindi, ang mga batas o panuntunan ang kumuhubog ng ating kilos o gawin sa isang lugar. Importante yun para matrain tayo ano ba yung dapat na ginagawa natin, paano ba dapat tayo kumilos. Noong palayain ni Yahweh ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto, maliban sa mga gamit at mga alagang hayop, bit-bit din nila ang mga kaugalian, kaisipan, at paniniwalang natutunan nila sa Ehipto. Ikaw ba naman na tumira ng 430 years sa ibang bansa? Ganun kahaba yung pamamahay ng mga Israelita simula nung mag-migrate doon yung angkan ni Jacob mula sa Kanaan patungong Ehipto. At ilang sari-lahi ng mga Israelita ang namuhay doon. 430 years. Mas mahaba pa yan kung gaano kahaba yung taon na sinakop tayo ng Kastila. Di ba? That's only 300 years. Pero ito 430 years. At imagine mo kung anong klase na yung kanilang paniniwala, pamumuhay na kinalitihan. Maaaring malayo na doon sa buhay at paniniwala na kinalakihan ng kanilang mga ninuno. Di ba? Bit-bit nila yun nung lumaya sila sa Ehipto. Alam niyo yung paniniwala nila sa Ehipto? Sa Ehipto, marami silang sinasambang Diyos at Diyosa.
No? May Diyos ng araw, may Diyos ng buwan, may Diyos ng karunungan, may Diyos ng anihan, may Diyos ng panganganak o yung fertility, pagpaparami. No? Marami silang sinasamba, kung saan-saan sila sumasamba, depende sa kanilang pangangailangan. Kaya yung paniniwala nila ay polytheistic, no? Polytheistic. Itinuturing ng mga Ehipsyo, mga taga-Ehipto, ang kanilang mga Diyos bilang mga makakapangyarihan at kinatatakutan na nilalang. Kailangan nila itong iblis. Kailangan nilang sundin. Kasi kung hindi, maaari silang parusahan. Kaya madalas, yung mga masasamang bagay na nangyayari o nararanasan nila sa buhay nila, iniisip nila na ito ay maaaring pagpaparusa sa kanila ng Diyos na kanilang pinapaniwalaan. So medyo, sadistic yung kanilang Diyos. Authoritarian. Kailangan nilang iblis. Pero yung Diyos nila, mga rebulto. Nakikita lamang, gawa lamang ng imahe ng mga tao. Ganun yung kanilang paniniwala. At ang paraon, alam niyo yung paraon? Yun yung hari ng Ehipto, no? Ang kanilang hari ay representasyon ng kanilang Diyos para sa kanila. Kaya yung mga paraon, yung kanilang mga hari, itinuturing nilang anak ng Diyos na dapat sambahin at paglingkuran. Ganun yung turing nila sa kanilang paraon. Kaya naman, ang mga tao ay itinuturing ng mga paraon na alipin o property o gamit. Kaya pinapahirapan yung mga Israelita dun eh. Kasi ang trato sa kanila, mga alipin, gamit. Ayaw nila na may nasasayang oras sa pagtatrabaho. Pag nakikita nilang hindi ka nakakagawa ng maayos sa iyong trabaho, kahit na buong araw ka na nagtatrabaho, hahambalusin ka at pipilitin ka pang magtrabaho. Ganun yung trato ng kanilang paraon sa kanyang mga nasasakupan. Lalo second-class citizen nila sa mga alipin. Kaya naman nung sila ay makalaya sa Ehipto, meron na silang panibagong buhay dapat. Kaya lamang, hirap silang yakapin ito. Ganon din ang panibagong paniniwala sa Diyos ng kanilang mga ninuno na si Abraham, Isaac at Jacob na nagligtas sa kanilang mula sa Ehipto. Bilang pagsisimula sa kanilang panibagong buhay, unti-unting pinakilala ni Yahweh ang kanyang sarili sa kanila at binigyan ng mga kautusan na maghuhubog sa kanila tungo sa pagpapanibagong pagkatao na nais ng Diyos sa kanila bilang kanyang bayan. Kasi meron silang iba't ibang paniniwala na malayo doon sa nais ng Diyos sa kanila. At lahat yun, natutunan nila doon sa Ehipto. Kaya kung magtataka kayo, bakit 40 years paikot-ikot sila doon sa disyerto, sa wilderness, bago sila makarating doon sa Canaan?
Alam niyo kung bakit? Kasi it takes time para baguhin yung kaisipan ng isang tao. In fact, baka nga 1 or 2 generations para magkaroon ng panibagong bubo ang isang pamayanan. Eh, inaabot sila ng 40 years eh. Kasi hindi nila matutunan, maunawaan, mayakap yung bagong buhay sana na ipinibigay sa kanila ng Diyos. Kaya ipinigay ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises ang tinatawag na Decalogo. Alam niyo yung Decalogo? Sabi niyo, Decalogo. Decalogue. Ano yung Decalogue? Decalogue. Deca means 10. Kaya yung Decalogue, mas kilala sa tinatawag natin 10 utos or 10 commandments. Sabi nila, buti pa ang Diyos, 10 lang ang utos. Si nanay, maraming utos. Diba? Pero hindi lang yun basta 10 utos. Mamaya malalaman natin. No? Yun yung nabasa natin kanina sa Exodus chapter 20 verses 1 to 20. Ano yung nilalaman ng 10 utos ng Diyos? Sige nga, mag-quiz tayo. Ano yung commandment number 1? Kailangan mo yung mga magulang. Ha? Ano ba yun? Number 1, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Yun yung pangunahing utos ng Diyos. Bakit? Kasi nga, natutunan ng mga Israelita na sumamba sa ibang Diyos. At maraming Diyos silang pinapaniwalaan sa Egypto. Paano nila malalaman kung sino si Yahweh kung yung isip nila nandun pa rin sa mga Diyos na pinapaniwalaan ng mga taga-Egypto? Yun yung unang dapat baliin, no? Una, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sabi ni Yahweh. Ano yung pangalawa? Huwag kang papatayan. Nagmamadali kayo. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Alam mo yung binibigay ito ni Yahweh kay Moises? Sa baba, kasi nasa Mount Sinai si Moises na nasa taas. Sa baba, nagluluto na sila para gumawa ng isang malaking buya na kanilang sinamba. O diba? Dala-dala pa rin nila yung ganong klaseng kaisipan at gawin na natutunan nila sa Egypto. Sa Egypto yan galing. Number 2, violation na nila ng second commandment ng Diyos. Ano yung pangatlo? Pag nag-quiz tayo, pag nag-Bible quiz tayo, baksak na agad kayo. Ano? Huwag kang mga ano niya. Ha? Yaga naman. Huwag mong gagamitin sa walang kapuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Ngayon, grabe na makagamit. Di ba? Ang mga, alam niyo ang mga Hudyo, ang pangalan ng Diyos sa kanila, walang vowels. Kaya hindi nila yan mabibigkas. Walang sound. Ang vowels ay may sound. Tayo lang naglagay niyan eh. Para ma-identify natin na may pangalan ng Diyos. Pero sa mga Hudyo, hindi nila yung sinasabi. Sa atin, ginagawa pa natin mura. Di ba? O kaya pag meron tayong ipapangako,
Kapag tayo ay nangungutang, promise, sumpamaan sa Diyos. Dinadamay natin ng Diyos. Yun yung pangatlo, ano? Ano yung pangapat? Ha? Lagi mong tatandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Eh marami sa atin, kahit linggo, may ginagawa. Sabado, kahit day off, hindi ka magtatrabaho ng labahin. Sunday na lang. Di ba? Meron naman, mga Kristyano, pupunta dito. Sabat din, di ba? Araw ng pamamahinga. Pero hindi yung isipan nila, hindi nakatuon sa Diyos. Paikot-ikot, nag-wonder. Iniisip nila, ano kayang upulamin namin mamaya ng tanghalian? Ano, gagawin pa pala ako mamaya? Kailangan ko maisagot pagkatapos pag mag-amin agad si Pastor. Number 4, alalahanin ang araw ng pamamahinga. Sabihin mo sa katabi mo, alalahanin mo ang araw ng pamamahinga. Ayan. Pati yung mga bakanteng kuwan, sabihan niyo yan. Okay? Ano yung number 5? Honor your father and mother. Igalang mo ang iyong mga magulang. Maraming mga kabataan, wala nang respeto sa magulang. Correct, Pastor. Bakit nga ba ganun? Correct, Pastor. Siguro mayroong pinaguhugutan na. Number 6. Ano yung number 6? Huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Sinong kumakain dito ng fried chicken? Kasama ba yung pastor? Eh sabi, huwag kang papatay. Hindi ko alam kung anong intention ng batas na yun. Pastor, hindi kami pumapatay. Pero kunwari pag may nagpapatayan, anong gagawin niyo? Hayaan niyo lang. Hindi kayo pumatay, pero hinayaan niyo yung dalawang magpatayan. Meron mga magulang, pag nag-aaway, nakikita nila, nag-aaway ang anak nila. O sige, aabutan niyo ng kutsilyo yung dalawa. O sige, magsaksakan kayo. Number 6, huwag kang papatay. Number 7, ano yung number 7? Huwag kang mga ngalunya. Eh, basta hindi na rin eh. Stick to one na ako. Stick to once. Yung pala yung iba, in-stick to one. Parang barbecue. Isang stick, tapos maraming ino. Di ba? Pero ano sabi ni Jesus? Pag tumingin ka ng may pagnanasa sa ibang tao na hindi mo kasama, nag-commit ka na ng adultery, pangangalo niya. O, di ba? Ganun kabigat pala yun. Ano yung number 8? Number 8. Huwag kang makakapit sa hindi mo asawa. Hindi pa. Kapag Magkamag-nanaka. Sinong dumudukot dito ng barya? Sa alkansya ng nanay niya.
Malaki pa sa rin kinukuha. Ha? Malaki. Malaki. Hindi lang bariya. Matindi yan, ha? Huwag kang magnanakaw. Nung bata kami, hindi kami makapagpigil eh. Ang laki kasi ng banga ni mama, pinaglalagyan ng mga tig-5 piso. tig-5 piso at konti lang yung madukot mo doon, malaki mo yun. Tatakbo na kami doon sa tindahan o kaya doon sa arcade para maghulog kami doon pag lalaki kami. Yun pala, nilalabag natin yung 8 putos. Huwag kang magnanakaw. Maraming mga Kristiyano, kahit sa nasa public office, nagpapakilala silang mga Kristiyano. Pero talagang nakikibahagi sa korupsyon. Ang problematic, no? Kasi nung bata pa lang sila, hindi na sila naituwid eh. Kaya kayo mga kapatid, lalo na yung mga kabataan natin, habang bata kayo, isabuhay niyo itong mga panutunan ng Diyos. Para pag lumaki kayo, dala-dala niyo yun yung sinasabuhay niyo. Hindi lang sa salita, ginagawa niyo. No? Number 8, huwag kang magnanakaw. Ano yung number 9? Huwag kang sasaksi na walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Uso ngayon, di ba yung marites? At saka yung mga content creator ngayon na sinasabi nila social media influencer. For the sake na marami silang maging abuse, reactions, gagawa sila ng mga bagay na hindi naman totoo para lang maakit nila yung kanilang mga followers na manood doon sa ginawa nilang video. Meron ganun ha, siniraan nila yung isang celebrity na hindi naman pala totoo. At ngayon, kakasuhan sila. Maraming ganun yun eh. For the sake of attention, for the sake na kumita sila o makilala sila. Nilalabag nila pala yung ikasyam na utos ng Diyos. Huwag kang sasaksi na walang katotohanan laban sa iyong kapwa. At ito mga kapatid, ng pananahimik natin kapag mayroong mga nagsasalita ng mali. Nakikibahagi tayo sa pagsaksi ng walang katotohanan. Ano yung number 10? Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, baka, aso, anumang pag-aari niya. Marami ngayon nag-aaway-away dahil lang merong ninakaw na gamit o inang kinagamit. Nung dati, malaking problema ng aking tiyahin sa Taguig. Kasi inangkin yung kanilang kapirasong lote. Pinapaupahan nila dati yun. Yung umupa, nagkaroon sila ng utang doon sa umupa. Ang kasunduan nila, babayaran na lang yung utang sa kanilang binabayaran upa. Inaawas nila. Kaya lang, lumipas na yung mahabang panahon, hindi na sila nagbabayad ng upa. Naging unlimited na yung utang nila hanggang sa inangkin na nila.
Nakikita niyo yung nagiging cause kapag nilalabag yung 10 utos. Nagkakaroon ng pagkakawatak-watak, nagkakasiraan, nagkakapatayan ang bawat tao. Pinagdiriwang natin ngayon, Peace Sunday. Ano ba ang peace sa inyo? Basta lang walang gulo? Basta lang painit, payapa? Walang peace kung palamak yung kaguluhan na nangyayari dahil laging mayroong paglabag sa mga ganitong klaseng kautusan. Alam nyo, yung 10 utos ng Diyos, hindi lang yan simpleng utos, mga kapatid. Ito'y tinuturing na constitution ng mga Israelita bilang bayan na hinirang ni Yahweh. Ano bang ibig sabihin ng constitution? When we say constitution, a body of basic laws and principles that describes the general organization and operation of the state and contains fundamental principles, mga alituntunin, mga prinsipyo, mga pinapahalagahan, and norms that underlie and guide all government action and function. Sa ating simbahan, meron tayong constitution. Nandun nababasa mo ano yung prinsipyong pinanghahawakan ng isang organisasyon. At yung mga Israelita, ito yung constitution nila. At dapat yung mga batas nila, yung mga moral laws nila, yung mga batas nila, alituntunin patungkol sa pananambahan, sa kanilang komunidad, lahat yun nakabatay doon sa 10 Commandments na yun, sa Constitution. Kaya nga sa atin, dapat ganun din eh. Kaya meron mga batas na ipinapasa sa ating bansa na pagdating sa korte, anong nangyayari? Pag nakikita nilang may problema doon sa batas at against the Constitution, itinatakda nila yun na unconstitutional. Inaalis yun. Kasi dapat ang unang mangibabaw yung Constitution kasi yun yung principle mo eh. Kumbaga sa katawan, yun yung kaluluwa. Pag yung kinikilos mo, iniisip mo, hindi nakabatay sa sinasabi ng yung kaluluwa, anong tawag natin doon sa tayong mga Pilipino, sa isang taong gano'n? Walang budhi. O maitim ang budhi. Walang bait sa sarili. Dapat gano'n ang magiging pananaw natin sa mga alituntunin na ito ng Diyos. Alam mo, yung 10 utos na ito, sinamarize lang ni Jesus sa 2. Ano yun? Ano yung 2 na yun? Love the Lord your God and love your neighbor. Yung commandment number 1 to 4, yan yung love the Lord your God. Kaya huwag niyong ilalagay yung huwag kang makikiyapid, huwag kang magnanakaw doon sa first 4 commandments. Kasi hindi pa siya doon. Ha? At yung commandment number 5 hanggang 10, yan yung love your neighbor. O diba? 2 lang yun eh. Pero malawak yun, mga kapatid. At kung mauunawaan nyo yun, automatic yan magmamanifest sa inyong pag-iisip at pagsasabuhan. Ano bang layunin ng 10 utos na ito?
Katulad ng tanong ko kanina, anong layunin ng 10 utos? Kasi dapat nauunawaan natin ano yung layunin ng mga kautusan. Kaya minsan yung tayong mga anak, pag inutusan tayo ni nanay, nagdadabog tayo. Kasi hindi naman natin nauunawaan ano ba yung layunin ng utos ni nanay o ni tatay. Nare-realize na lang natin yan pag malaki na tayo. Kaya pala sinasabi ni nanay, ganito, ganyan. Kasi dapat maunawaan mo. Pag naunawaan mo yung layunin, tsaka mo malalaman at mas magiging madali sa iyong pagsunod. Ano yung layunin ng 10 utos? Upang maging gabay sa pamumuhay ng pamayanan ng Diyos na pinalaya mula sa pagkaalipin ng hindi makatarungang sistema. Upang baguhin ang ating pag-iisip at pag-uugali, upang lubos nating maranasan ang buhay na may kalayaan. When we say buhay na may kalayaan, buhay na malaya, hindi ibig sabihin na pwede mo nang gawin lahat. Kalayaan ko to, gagawin ko to. Kahit na yung ginagawa mo na malaya, nagbabiolate naman ng kalayaan ng iba. Ano mangyayari? Kakagulo kayo. Kaya pag sinabi natin buhay na malaya na nakatungtong sa mabuting mga prinsipyo at alituntunin. Meaning, may boundaries. No? Kaya yung kalayaan na natanggap natin kay Kristo, hindi ibig sabihin niya, malaya na tayong gumawa ng kahit anong gusto natin. Merong boundaries na dapat mong sundin para mamuhay ka ng malaya, ng maayos, matiwasay. Isipin niyo, pag pumasok kayo sa isang establishment o sa isang mall, walang security, walang rules and regulations. Pwede nyo gawin lahat. Anong tingin nyo mangyayari? Magulo, chaos. Kung ako pa nga lang, papasok ako sa isang mall tapos walang security guard, kakabahan na ako Paano pag may pumasok na suicide bomber? Minsan naiinis tayo pag papasok tayo tapos may check yung ating bag. Naiinis pa tayo. Pero hindi natin alam para sa protection natin, sa security natin. Mas naiinis nga ako pag hindi niya kinakapkap Ginaganon niya lang ng stick. Paano kung may bomba pala akong dala? Naiintindihan niyo? Yun yung layunin ng mga alituntunin at mga batas na. Alam natin na may mga batas na minsan hindi makatarungan, walang saysay. Pero maraming batas na tumutulong sa atin para gabayan tayo maging maayos tayo. At ito ang nagpapatunay na ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Kaya dapat maging sa simbahan, meron tayong mga panuntunan na sinusunod at pinapatupad. Hindi sasabihin natin, kaya na yan. Christians naman tayo We love each other. Dapat na, dito pa lang sa pamayanan natin ito, pinapakita natin na meron tayong disiplina. Kung lahat pwedeng gawin, hindi malayo na mahulog tayo sa kasalanan, mga kapatid. Sabi nung nanay ko na lagi nang pinapaalala sa amin, lahat ng sobra ay masama. Lahat ng sobra ay masama. Pag sobra ka sa asin, ano pwede mong makamit?
sakit sa bato, sa kidney. Pag sobra ka sa matamis, diabetes. Pag sobra ka sa karne, alidlan. Pag sobra sa pagmamahal, mamamatay ka. O tama, may katang ganun di ba? Too much love will kill you. Baka mapamper ka, di ba? Pag masyado kang malaya at walang boundaries, mapapahamak ka. Maraming Kristiyano ang gusto lang blessing, love, at goodness ni Lord. Sinong gustong gano'n? Sinong gusto ng blessing ni Lord? Ayaw niyo ng blessing ni Lord? Sino gusto yung love ni Lord? Goodness ni Lord. Lahat naman tayo, di ba? Aminin niya yan. Pero maraming Kristiyano, yun lang ang gusto. Wala nang iba. Ayaw ng pangaral, ayaw ng disiplina, ayaw ng pagpupuli. Kaya lumalaki sa layaw. Alam niyo yung laki sa layaw? Jet rocks, di ba? Kaya hindi nagiging mabuti at tapat na saksi ni Kristo. Kasi pinipili lang nila yung gusto nila sa Diyos. Pero pagdating na sa pangangaral, pagdidisiplina para maituwid yung kanilang buhay, ayaw nila. Ganun ba kayo? Ano nga bang layunin ng pamantayan o pangunahing prinsipyo o kautusan ng Diyos? Sabi doon sa verse 20, paalala ni Moises sa mga Israelita, huwag kayong matakot, sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niya magkaroon kayo ng takot sa Kanya, sapagkat ayaw niya kayong magkasala. Kung iisipin nyo, lahat ng mga kautusan na yun, hindi naman para sa Diyos yun. Para ma-please mo siya? Hindi yun. Ang pangunahing layunin ng kautusan, maging safe ka sa anumang kasalanan na pwede mong kahantungan. Ang isang batang pinangaralan, pinalaki sa disiplina at pag-aalaga ng magulang, malayo yung mararating. Matuwid yung daang tatahaki. Hindi pa ganong-ganon. Di ba? Tama ba yun, mga kapatid? Lahat ng ito nagmumula sa layunin ng Diyos. Lahat ng ito ay nagmumula sa pagiging Diyos ni Yahweh sa mga Israelita. Pati din sa atin. Kaya nga sinabi ni Yahweh, ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkalito. Sinasabi ng Diyos, ako ang inyong Diyos. At pag sinabi niya yun, ibig sabihin din yun, kayo ang aking bayan. Kung ako ang iyong Diyos at kayo ang aking bayan, sundin niyo ang mga bagay na tupanin ko para alam niyo kung paano mamuhay ang isang bayan ng Diyos. Kung kayo ay Kristiyano at naniniwala kayo kay Kristo at kinikilala niyo si Kristo bilang inyong Panginoon ng inyong buhay, mamuhay kayo ayon sa nais ni Kristo. No ifs, no buts. Mamuhay kayo ayon sa nais ni Kristo. Nawa matutunan natin mga kapatid na unawain ang layunin ng kautusan
Pahalagahan ito at buong sikap na sundin isa pamuhay sa tulong at paggabay ng Espiritu Santo upang hindi tayo mamuhay sa kalayawan at kasalanan na sumisira sa ating buhay at pangingin kawangis ng Diyos. At higit sa lahat, upang maranasan natin ang buhay na mapayapa at ganap. God bless you po.